Hey mga brods, alam din naman natin na ito pong si Bolbol, mga kabrods ay ito, gusto na nga daw itong umalis ng TNT tropang 5G. Gusto na nga daw umuwi ng ibang bansa mga brods kung saan aalisan na niya daw. Ito pong TNT tropang 5G at uuwi na dun sa kanyang bansa. So mga brods, yan ay mga reports and rumors natin kay Bolbol dahil may mga trusted source din tayo. Kahit i-search nyo pa mga kabrods na ito pong si Bolbol ay gusto nang kumalas sa SMB, parang ginawa ni Justin Patton na ng import ng San Miguel Beermen na nag-aawol na mga kabrods, at ito napalitan ni Benny Boatwright. Pero ito nga si Bolbol mga kabrods, ito kasi pinakamagandang asset na rin kasi ito ng TNT tropang 5G. Although yes, yung Patton hindi naman ganun kasing galing ni Bolbol, pero ito kasing si Bolbol magaling ito, and ito talagang inaasa ng TNT kung bakit ito yung nananalo. Ito pong TNT tropang 5G dahil syempre former NBA player, pero mga kabrods, bakit ganun? Bakit siya gustong umalis na ng TNT? Ewan ko mga kabrods, may mga reports and rumors din tayo. Sabi nila na syempre itong si Bolbol galing NBA. Syempre yung sahod nito ay talagang maninibago dito sa Pinas na $60,000 lang ang kanyang kinikita kada buwan, samantalang milyones yung kontrata niya dun sa ibang bansa, di ba mga kabrods? Kaya itong si Bolbol parang gustong maganap ng ibang paglalaroan na mas malaki ang kanyang kinikita, and mga kabrods, ayon din sa reports and rumors, parang hindi niya nagugustuhan yung environment dito sa TNT tropang 5G. Di naman natin sinasabi na ayaw niya sa mga teammates niya, pero yun nga mga kabrods, ang dami na itong nakakaaway sa PBA. Di ba mga kabrods, simula nung naglaro siya dito. Pero ito, ayon din sa reports in rumors din natin, etong si Bolbol ay parang gusto rin at gumugusto rin na maglaro sa San Miguel Beermen. Ito, maliit na chance ito mga bro. Syempre, aalis ka na ng ibang bansa, aalisan mo na yung TNT at ang PBA, bakit ka pa maglalaro sa SMB? Ay din kasi sa reports and rumors natin, dahil itong si Bolbol, ito nga yung isa sa mga nakaaway niya, si Chris Ross, dito sa San Miguel Beermen. Yes mga kabrods, alam natin na nagkaroon sila ng alitan dyan, pero after ng game nagkaroon na ng batian. Ito pong si Ross and itong si Bolbol nagkaroon ng alitan man sa laro, pero after ng game naging best friend sila mga brods. And alam din naman natin si Chris Ross, ito yung assistant coach ng SMB ngayon, kaya mga kabrods gusto niyang ma-recruit itong si Bolbol. Although yes, nandiyan naman na si Benny Boatwright Jr. sa SMB, pero itong si Bolbol nga mga kabrods ang isa sa mga best na pwedeng makuha ng SMB. Ito man kung hindi man mag-click si Boatwright, kung hindi man magiging shape si Benny Boatwright Jr. dito sa SMB, pwede na lang matap itong si Bolbol. Dahil ayon din sa reports and rumors natin, okay na okay rin itong si Chris Ross and sa relationship niya with Bolbol, kaya nga nagkakaroon sila ng magandang connection dito. Pero yun nga mga kabrods, kung si Bolbol ay aalis at aalis na, talagang aalis na yan mga kabrods. Kung offer man ito ng SMB, offer man ito ng mas malaki sa TNT, mga kabrods, talagang babalik at babalik yan si Bolbol dito. Dahil syempre, business is business lang din naman dito sa PBA. Kaya okay na okay rin mga kabrods kung sakali man na itong si Bolbol maglalaro sa SMB, mas malakas na lalong Beermen nito. Yung Patton nga, napalakas na rin niya ang SMB kahit papano, lalo na si Benny Boatwright ngayon. Pero mas lalo na kung si Bolbol yan. Syempre 7'3" na may handles, may perimeter, may shooting mga kabrods, na kay Bolbol na ang lahat. Depensa na lang ang medyo kinukulang siya, pero all in all, okay na okay itong full package na Bolbol na ito. Pero dito nga sa TNT, hindi natin alam kung ma-retain na lang si Bolbol. Dahil ayon din sa reports and rumors natin, may attitude ang import na ito. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, dapat pa bang abulin ng SMB na offeran si Bolbol ng mas malaki dahil aalis na sa TNT, or wag na, hayaan na lang umalis? Komento mo lang po nyo dito mga bro, at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito, Chris McCullough. Yes mga bros, ang 6'10" na ngayon naglalaro sa Taiwan Leopards, plus Christian Stonghardinger na kukunin na nga ng Hinebra. At ito, nagkakaroon na ng magandang sign. Unahin muna natin, ito pong si Chris McCullough mga bros na nasa Taiwan Leopards sa Taiwan na naglalaro ito. Ito nga yung gustong kunin na ng SMB na ipamalit or ipalit doon kay Justin Patton na nag-awol sa SMB, kaso syempre nauna na si Boatwright. Ito kasi mga kabrods, si Boatwright napa-champion na rin kasi yung SMB. And plus,
etong si Chris McCullough na napa-champion rin ng SMB noong 2019. Kaya nga, ito yung mga imports na gustong ibalik dito sa PBA eh. Pero, ang SMB ngayon ay hindi na makukuha si Chris McCullough dahil may vote right na sila. Kaya ang Ginebra naman ngayon ang gustong kumuha kay Chris McCullough. Kung di man nila napabalik ng SMB squad itong si Chris McCullough, ito mga kabrods, ang Ginebra ang handa na ibalik ito pong si Chris McCullough sa PBA. Dahil alam din na natin ito pong si Justin Brownlee ay nagkakaroon ng struggles dito sa PBA ngayon, dito sa Commissioner's Cup 2026 season mga kabrods. Sabihin natin na nananalo rin naman ang Ginebra, pero pag tungtong ng playoffs, baka nga hindi pa makatungtong ng playoffs at malaglag sa elimination round, mga kabrods, magsisisi na naman ang Ginebra management niyan. Na sana pinalitan si Brownlee, na sana pinalaki yung lineup nila, pinalaki yung import nila. Di ba mga brods? Si McCullough kasi 6'10 niya na may handles and former NBA player pa. Kayang-kayang mapa-champion ng kupunan dito dahil subok na napa-champion yung SMB noong 2019. Kaya ang Ginebra ngayon, pag ito yung magiging import, may palag-palag na ito sa mga higanting imports ngayon. Nahirap si Justin Brownlee. Kaya nga mga brods, maganda na may 6'10 ng Ginebra na katulad ni McCullough at mapa-champion pa niya ang Ginebra squad. Malay natin, di ba? And ito pa, Christian Stonehorninger mga brods, nasa Terra Firma Jeep naman ito. Pero alam din naman natin na sa Terra Firma Jeep ay bigyan mo lang ito under the table ay talagang papalagyan. Itong si Seaston, ayon dun sa reports and rumors natin, ito, yung dorm niya ay nandito lang mga kabrods. Kumbaga yung kanyang pinag-i-stayan ay malapit lang dun sa Ginebra Gym. Yes mga brods, ayon din sa reports natin, ito mong si Seaston one call away lang ay talagang magpa-practice at mag-i-ensayo ito sa Ginebra squad. Ayon din sa reports and rumors natin, itong Ginebra ngayon ay gusto nilang ihabol ito pong si Seaston sa lineup nito bago mag-playoffs round ang Ginebra. Dahil kailangan kasi ng Ginebra San Miguel ngayon ng big man talaga mga kabrods. Ito matagal ko nang sinasabi ito na kung gusto talaga ng Ginebra na maibalik ang kanilang championship mga kabrods, kailangan nila ng isang lehitimong big man. Ito Christian Stonehorninger mga brods. Dahil kung hindi man ako nagkakamali, ang huling kampyonato ng Ginebra ay nung yan yung huling season din ni Seaston bago ito ma-trade sa Terra Firma with Isaac Go. And yung time na yun na yung time na hindi na nag-champion ever ito pong Barangay Ginebra squad. Dahil nga, binitawan kasi nila yung pinakamagaling na big man nila na si Seaston. Kaya nga mga brods, pinagsisiyan niya ng Ginebra, kaya ngayon gusto na nilang ibalik at kunin ulit ito pong si Seaston from Terra Firma Jeep. Dahil ito na siguro yung sagot sa tanong na kung bakit hindi sila nananalo, dahil wala silang lehitimo at best big man nila. Si Seaston kasi, ang galing nito sa depensa. Nasa ilalim rin ng kanyang pwersa. Tapos, ang galing pa ng footwork nito sa ilalim. Talagang mabibigyan ka ng rebounds, hustle plays. All in all, full package na best big man mo ito. Kaya sa tingin nyo mga brods, ito na ba ang magbabago sa sistema ng Ginebra? Chris McCullough plus Christian Stonehorninger to Ginebra. Komento mo na po naman dito mga brods at isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is the Basketball Try Europe. Lang, I'm out.